Mas maagang nagising si Candice kinabukasan. Nalabasan niya sa sala si Ambet. Nakahiga ito sa sofa at hubad baro. It was 6:30 in the morning and he could use some more sleep. Kaya walang ingay siyang bumalik sa silid. Kinuha ang kumot na ginamit niya at ikinumot yun sa hubad na katawan nito. She did it as gently as she could upang huwag magambalang pagtulog nito. Pagkatapos dumiretso siya sa kusina at naghanap ng mailuluto. Nagpiprito na siya ng hotdog nang maramdaman niyang presensya nito. Lumingon si Candice and there she was, staring back at her, looking like a demigod. Hubad pa rin to sa pangitaas ngunit may tuwalya na nakasampay sa batok. Ngumiti siya. Coffee? Tumango si Ambet at lumapit sa maliit na mesa. Nang makaupo, pinanood siya nitong magtimpla ng kape. More sugar please, sabi nito nang akmang isasara na niya ang jar na may asukal. I like my coffee sweet and no cream please. Sinunod ni Candice ang nais ni Ambet. Nang mai-serve ang kape, binalikan niyang piniprito. Nakita kong tirang rice, so isinangag ko. Fatty, yes, pero sayang naman ang kanin. Nang matapos sinayaan siya nitong maghain, magkasalo silang nag-almusal. 8:00, nakagayak na ito sa pagpasok sa opisina. Uwi na lang ako ng maaga para makabili na tayo ng regalo para kay Mayan. Tapos, ihahatid na kita sa place ni Macy. Nito habang inaayos ang suot na korbata, nilapitan niya to. There's a better and faster way to do it, sabi ni Candice habang tinutulungan to sa ginagawa. When you're tying your tie, look at the mirror para hindi ganyang kakapaka-paka. Jeez, didn't Therese tell you that? Silently, she congratulated herself dahil napagtagumpayan niyang gawing kaswal. Ang tono ng bigkasin ng huling pangungusap. Tila na mesmerize si Ambet. Hindi to nagsalita hanggang sa matapos ang pagkakabit ng necktie. Parang ang wala tong narinig. Maraming VCD sa rack. Manood ka na lang kung naiinip ka. Bilin ito ng papaalis na. You can call Macy or anybody. Darating ako ng bandang 2 pero iwan ko na rin tong duplicate key ng pad. Kung maisipan nyo ni Macy na lumabas, just leave a note on the refrigerator door. Bye. Nang makaalis si Ambet, dinayal kagad ni Candice ang number ni Macy. Sinabi niyang nasa pad siya ni Ambet. Oh my God! Really? Thrilled na reaksyon nito. Kayo na ba ha, Ate Can? Kayo na ni Kuya Ambet? Oh geez, come on Macy. Nainip lang ako sa San Joaquin kaya sumama ako sa kanya dito sa Manila. Saka nagpapasama siya sa akin sa pagbili ng birthday gift kay Mayan Fernando. Napabuntong hininga siya pagkatapos. But I have to tell you something, Mace. In person, I really need someone to talk to about this. Nakaamoy ng excitement ang nasa kabilang linya. Tell you what? Wala akong classes this morning. Pupuntahan kita. I'd appreciate that. Nainip na ako dito. Nang may baba ang telepono, ang desktop, computer naman ni Ambet ang binuksan niya. Kinuha ni Candice mula sa kanyang dalang bag ang CD-ROM na naglalaman ng scan picture nito. Inattach ni Candice yon sa email message niya kay Caroline. Binuksan din niya ang inbox ng kanyang Yahoo account. She was pleased to discover it was jam-packed with unopened emails. Pagkatapos, naligo na siya at nagbihis. Nanood na lang siya ng TV habang naghihintay kay Macy. Kinuha ni Candice mula sa kanyang wallet ang maliit na larawang inumit niya sa kwarto ni Ambet sa villa. Sinabi niya ang size na gusto niyang ipakopya sa naturang picture. Napailing-iling si Macy. You must really be in love. Bumuntong hininga siya. Ano pa nga ba? Sabi ni Candice sa kabinalingan ng lalaki sa counter ng Kodak Center. Pwede bang rush, mister? Like after lunch? Uuwi pa kasi ako ng province eh. Napakamot sa ulang binata. Ma'am. Ate Can, ako na lang mag-uuwi this weekend. Voluntaryo ni Macy. Para wag na rin makita ni Kuya Ambet. Ang plano ni Candice ay ipatong yun sa frame na kinalalagyan ng poster ni Ronan Keating. Sige. Total baka naman mauna ako umuwi kaysa kay Ambet. Good idea. Magpahatid ka na lang sa isang driver ni Lolo. Ang paternal grandfather ni Macy ay isang kongresista sa isang lalawigan sa Bisaya. May mansyon ang mambabata sa isang posh village sa Quezon City, malapit sa House of Representative. Pagkagaling sa Photoshop, dumaan sila sa isang pizza parlor at saka bumalik na sa pad. Naroon na si Ambet nang dumating sila. Tuluyan nang hindi pumasok si Macy at sumama sa kanila patungong SM Mega Mall. Biyernes, pagkatapos ng tanghalian, dumating si Macy sa San Joaquin.
Pumunta ito sa villa upang ihatid ang malaking larawan ni Ambet. Atikan, sa living room mo ihang ang frame na may poster ni Ronan Keating. Tili ang suwestyon nito. Para maasar si Kuya Ambet, napangiti si Candice. Seryosong kinusindera ang suwestyon nito. You know what? You got a point there. Kaya lang, paano ko naman pagmamasdan ng kagapuhan niya whenever I feel the desire to? Kung ganong nasa living room yon. Simple lang, kapag weekdays, ibalik mo sa kwarto mo. Tough job, ngumuwi siya. Di bale, temporary lang sa living room. If he gets mad, ilalagay ko na lang dito sa kwarto ko. Pinagtulungan nilang ilabas ang dalawang frames, isa yung poster ng buong grupo ng Boyzone at ang isa naman ay yung poster ni Ronan Keating. Sa ilalim ay ang larawan ni Ambet. She wondered why she was doing all this craziness. Because we're artistic people, that's all, paliwanag ni Macy. You're a ballerina, I'm a writer. We're supposed to have a little quirks and eccentricities. People expect that from us. Candice seemed convinced by Macy's explanation. Or, maya may dugtong nito, we could just be in love. In our case, it's you who is. Pagdating ni Ambet kinagabihan, daig pa nitong nakalulo ng lollipop kasamang tangkay nang makitang dalawang frame posters. What are they doing here? Nagkibit balat si Candice. Para naman may art ng konting living room na to, no? Para may konting modern touch, puro antiques na lang ang nasa paligid eh. Kahit hindi kumbinsido, hindi na siya nagkomento pa. Dumiretso siya sa hagdanan, pero bago umakyat ay muli niyang tinapunan ng tingin ang poster ni Ronan Keating. Umiling-iling si Ambet nang tuluyang umakyat. Pagpasok sa kanyang silid, nagulat si Ambet nang may mapansin. Naroon ang muli ang larawan niya sa frame na nakapatong sa nightstand. Napakunot noo siya. He was now convinced someone was going in and out of his room when he wasn't around. Nakikiramdam si Candice kinabukasan. Patungo si Ambet sa tahanan ng mga Fernando sa barangay Cayuca upang umattend sa final rehearsal ng kotilyon ni Mayan. Sa pagkakaalam niya, naroon din ang bahay nito. Humilata siya sa sofa at pasimpleng nagbasa ng librong binili niya nang mag-shopping siya kasama sina Macy at Ambet. Finally, she gave up her hopes na kahit pabalat bunga ay yayayain siya ng binata. Nainip si Candice sa villa pero tinatamad naman siyang pumunta sa bahay ng ama. Si Macy ay maaga pang natawagan niya pero ayon sa katulong na nakasagot na sa lakotsahan na to. Bye Candice! Simpleng paalam ni Ambet. Akmang lalabas na to ng bahay na mag-ring ang telepono dahil nakitang wala siyang balak na sagutin iyon kahit siyang mas malapit doon. Napilitan tong bumalik at tangatin ng auditibo. Hello? Nakaramdam si Candice, nakatingin sa pahina ng libro ng mga mata. Gumagalaw-galaw pa yon, kunwari para realistic. Ang totoo ay kanina pa walang konsentrasyon niya doon. Pare, dinig niyang sambit ni Ambet kapag kuwan. Muli itong tumahimik, pinakinggan ang sinasabi ng kausap. Pagkatapos nagpakawala to ng buntong hininga. Okay, I'll try, but I doubt it. She looks busy. Napaangat siya ng kilay, nakakasiguro siyang si Jomar ang caller. Pero sino kayang pinag-usapan ng mga to? Okay, dadaanan ko na lang si Therese para foursome tayo. Naningkit na mga mata ni Candice pagkarinig sa pangalang binanggit ni Ambet. Tumikim ito. Candice, tumingin siya rito pagkatapos magkunwaring nagulat. Yes. Sandali ito nag-alumpihit. Kasi si Jomar, simula nito, her face lit up pagkarinig sa kinagigiliwang binata. Jomar was fun to talk with. Ismarte tong kausap, well-versed at may sunny disposition sa buhay. Kaya nga inabot sila na kung ilang oras kapag tumatawag to. Iyap, what about Jomar? Hindi niya alam kung bakit biglang kumulimlim ang mukha ni Ambet, although she was wishing na yun ay dahil sa selos. Gusto kanyang imbitahin sa bahay nila. I told him you're sure to be there tomorrow sa mismong party but he insisted that you come with me. Nagkibit balat ito, hindi tinago ang bagot sa expression. This is my lucky day. Pinigil ni Candice ang pangiti sa isiping magagwardyahan niya si Ambet dahil narinig niyang dadaanan nito si Therese para isama sa rehearsal. Well, no problem, kaswal na sagot niya. Wala naman akong gagawin dito sa bahay eh. Umasim ang mukha nito. Magde-decorate ka ng sala, hindi ba? Sala? Oh no, tapos na kahapon pa. Macy was a big help. Umiling na lamang to't sinabihan siya para magbihis na. Isang simpleng sundress na murang asul at clogs na panlakad ang napili niyang isuot. Tenernohan niya ni Candice ng cup at handbag na murang asul din. She did not put any makeup on because it would take time.
At sa itsura ni Ambet, alam niyang bawal ang magpa-late. Pagbaba niya, nahuli pa niyang paulit-ulit na pag-iling nito habang nakatitig sa larawan ni Ronan Keating. Kamuntik na siyang mapabungis-ngis sa nababanaag na frustration sa mukha nito. Sabi na nga ba niya at talagang tutulang kalooban nito sa mga posters na yon? Hoy, para ka diyang namaligno, pukaw ni Candice. Sabay hampas ng hawak na bag sa pigi nito. Napangiwi si Ambet. Wala na ba talagang pag-asang magawan to ng paraan? What do you mean? Pagmamaang-maangan niya. Umiling na lang ito't inalalayan siya paglabas ng villa. Like the gentleman he always was. Ngali-ngali na niya itong masabihan ng I love you sa gesture na yon. Hanggang sa makasakay sa kotse nito, para siyang namamaligno. May ngiti sa mga labi kahit wala namang nakakatawa. Naputo lamang ang enchantment ni Candice nang tumigil ang sasakyan sa harap ng bakod ng bahay ni Therese at umibis si Ambet. Busawat ng mukhang umibis din siya at lumipat sa backseat. To her surprise and jubilee, nag-iisa pa rin ito nang bumalik. Nagulat na pagbukas ng pinto sa driver's seat ay makitang nasa likuran na siya. What are you doing there? Therese is supposed to sit beside you, hindi ba? Kumulat ang noon ni Ambet, tila may sasabihin sana. Sumakay na ito't muling pinandar ang kotse. Teka, bakit wala si Therese? O sisa niya. Supil ang paglitaw ng tuwa sa boses. Umiling ito. She couldn't come. May importante siyang lakad ngayon. Praise the Lord. Pagbubunyi ng isip ni Candice. Pumesto siya sa parang hindi ito masisilip ang kanyang mukha at saka pinakawala ng ngiti ng tagumpay. Ngayon talaga ang aking maswerteng araw. O bakit ganyan ang itsura mo? Isang pairap na sulyap lang itinugon ni Ambet kay Candice. Baba na. Utos nito matapos buksan ang pinto sa backseat. Bigla itong napabali ng tingin nang makitang medyo nakalilis na bestida niya, showing a portion of her creamy white thighs. Napabungis-ngis si Candice, talagang hindi bagay dito maging masungit. What's funny? Padaskul na tanong ni Ambet. Hinawakan siya nito sa braso at tinila palabas sa hindi namang garapal na paraan. Even when mad, nakakain tong i-maintain ang gentleness. Ayusin mo pag-upo-upo, lumalabas ang half-sleep mo. Napabungiskis na lang ng tuluyan si Candice. Bakit? Nabubosohan mo ba ako kanina? Hindi sumagot si Ambet. Sa halip ay pabagsak na isinara ang pinto. Itinuloy niya ang panunodyo. Ang ganda ng legs ko, no? Pang miss you. Nang makitang pagkalukot ng mukha nito, napahalakak siya. What's funny? You! Ikaw ang funny. You look funny when you're mad. Behave ka lang dito, okay? Mga teenager ang karamihan sa madaratnan natin. But please, don't act like one. Just like when you're with Rachel. Napailing siya. Tinopak ang mama kasi hindi nakasama ang Princess Charming niya. Kunwari biro yon, pero ang totoo pinipigang puso ni Candy sa isiping yon. Sa halip na makipagdebate, inalalayan na lang siya ni Ambet sa siko at giniya papasok sa bakuran ng mga Fernando. Magara ang bahay na yon, isa sa pinakamaganda sa lugar na yon, puna niya. Sa gawing likuran, maririnig nila ang waltz music at malalakas na boses ng mga nauna nang dumating. Behave. Muli paalala sa kanya ni Ambet. Hindi pa ito halos tapos magsalita na sumulpot ang isang teenager na babae. Mistisa at chinitang mga mata. Agad niyang nahulaan na yun si Mayan dahil may hawig ito kay Jomar. Kuya Ambet, you're here na pala? Excited na bati nito in perfect kolehiyal at tuwang. Lumapit to sa kanila at yumakap sa binata. G, ang pogi mo pa rin talaga ha? Tumawa si Ambet. Para itong kilig na kilig sa papuri ni Mayan. Hi cutie pie, ganting bati nito. Tumingin ito sa kanya bago muling binalingan ng kausap. You're stunning yourself. Where's Jomar? Umarkila ako ng performer para sa birthday mo and she's here for rehearsal. Mayan, meet Britney Spears. Humagikik si Mayan. Pero inextend ng kamay sa harap ni Candice. Kilala na kita, you're Candice, yung daughter ni Tito Dick na Canadian. Nginitian niya ito, mukha namang natural ang pagiging friendly nito. Nice meeting you, Mayan, and happy birthday in advance. Save the greetings for tomorrow. You'll be here, right? Of course. Hinila na nito sa braso si Ambet. Halika na, late ka na sa rehearsal. Si Kuya nanonood sa amin. And he's been waiting for Candice. Anitong may makahulugang ngiti sa mga labi. Iginiya sila ni Mayan sa likod bahay kung saan masayang nag-eensayo ang 18 parehang pawang mga kabataan. Candice had no time for the admiring young men na gustong makipagkilala sa kanya.
Nang makita ni Candice si Jomar, agad niya ito nilapitan. Mula sa handbag na bitbit ay may nilabas siyang libro at binigay yon sa binata. Hindi na sila nagkausap ni Ambet. Pagkatapos dahil naging abala na ito sa pag-iensayo, nagkaharap na lamang silang muli nang magmerienda ang lahat sa loob ng bahay. Si Jomar pa rin nakakwentuhan niya dahil gusto niyang i-divert ang atensyon palayo sa selos na nadarama sa nakikitang pagpi-flirt ng mga babae kay Ambet. Alas 4 na nang umuwi sila, dumaan na muna sila sa bahay nito bago bumalik sa villa. Ilang minuto lamang ang distansya ng bahay nito sa mga Fernando. Pamilya ng tita ko ang nakatira dito ngayon. Nasunugan sila sa Paco, Manila. 2 years ago kaya dito ko na lang sila pinatira. Total, bihira naman ako nung mag-uwi dahil sa nasa Makati ang office ko. Maganda rin ang bahay at mas malaki kaysa kina Jomar. Pagpasok pa lamang nila sa gate na bakal ay sinalubong na kagad sila ng tiyahin ni Ambet na pinakilala nito bilang Tia Melba. Oh, ikaw pala si Candice. Nakangiting wika ng ginang na pasimple siyang hinagod mula ulo hanggang paa. Hindi pala nag-exaggerate ang pamangkin ko nang sabihin niyang ilalampaso mo si Miriam Kiambao sa pagandahan. Nahihiyang siniko to ni Ambet. Ikaw ang nag-exaggerate, Tia. Wala akong sinabing ilalampaso nino-sino. Pagkasabi nun ay nahihiyang napakamot ito sa ulo. Sabay bato sa kanya na apologetic na sulyap. Pasensya ka na sa auntie ko, Candice. May pagka Thomas Edison ang bibig, mapag-imbento. Ngumiti lang siya. Sus, at nag-deny pa. Hindi ba't daig mo pang tumama sa loto nang mabasang huling kapritsyo ni Don Amante na magsama kayo nitong super ganda nga palang apo niya sa villang yon? At ang pamangkin ko, lalagi na nga yata talaga sa tahimik. Walang prenong ratsyada ni Tita Melba. Kung akong tatanungin in behalf of Ate Domenica, approve na approve sa akin. Bilang manugang itong si Candice. Nakuha nito ang buong interes niya. You've got to be kidding. Exaggerated na pamimilog ni Tia Melba ng mga mata. I sure am not. Ngayon ko lang nakitang masayang lalaking to. Kahit nung kahibangan niyan sa stepsister mo, hindi yan nagkaganyan. Tinamaan talaga sa'yo at hindi naman ako nagtataka kung bakit. Kitang-kita naman maganda ka na sweet pa at Tita Melba, that's enough. Putol ni Ambet, formal ng expression. Candace and I have to go. Ambet, it's alright. Enjoy pa ako makipagkwentuhan sa auntie mo. Sagot niya na nanunukso ang tingin dito. And besides, hindi naman tayo nagmamadali, hindi ba? Siya nga naman iho. May aayusin ka pa sa sala, hindi ba? Alin, yung poster? Okay na yun doon, don't worry. Kung mahina-hina lang ang self-control niya, tsak na namatay na siya sa pagtawa. Ayaw mo lang atang tumagal pang usapan namin dahil nabibisto ko sa feelings mo sa akin. Hindi nga na mo lang lalaki but his face was a picture of humiliation. Candice, banta nito. Pagbubuhulin ko kayo ni Tita Melba. Bumungis-ngis si Candice. Na-please siya sa mga sinagawang pahayag ng ginang. Biro man yun o seryoso. Kahit paano ay nagbigay yun ng pag-asa sa kanya. Pumayag na siyang umalis na. I'll come back here, Tita Melba. Pangako niya bago tuluyang umalis. Sa loob ng kotse, tahimik na tahimik si Ambet. Malapit na sa villa na magsalita si Candice. Patudyo. Totoo ba, Ambet? Nalalagay ka na sa tahimik? Please shut up. Tinamaan ka nga ba talaga sa akin? Kung sa bagay, sabi ng tita mo, hindi naman kataka-taka. Dahil maganda na ako, sweet pa. Kinilig pa siya. Magsabi ka na kay daddy para makapagpakasal na tayo bago ako bumalik sa Ottawa. Napailing si Ambet. Kung pakakasalan kita, hindi ka na babalik sa Canada kahit kailan. Seryosong pahayag nito. Nagtiimbag ang pahaba ang mga mata ay nakapako sa kalsada. Idinuyan si Candice ng 1,000 anghel sa narinig. Oh, but that won't happen. Agad na bawi nito. Dahil hindi naman kita pakakasalan. She felt hurt. At bakit naman? May diferensya ba ako? Mas maganda naman ako kay Therese, no? Candice, hindi lamang gandang sukatan ng paghahanap ng mapapangasawa. Not at all. Ayaw na niyang malaman kung anong sukatan nito kung gayon. Nanahimik siya. Ibinaling ni Candice ang mukha sa labas ng bintana para itago kay Ambet ang sakit na naramdaman niya. Hanggang sa makarating sa villa, hindi na siya nagsalita pa. Ni hindi niya ito pinayagang ipagbukas siya ng pinto ng kotse sa kanyang pagbaba. Wala siyang pakialam kung mahalata man itong in love siya rito. Kinabukasan, wala sa mood si Candice na dumalo sa party ni Mayan. Pinaalam na niya kay Rachel ang intensyong hindi pagpunta doon. Nagdahilan siyang inaatake ng migraine.
Napahinuhod naman ito at pumayag ng ina na lamang nito magiging chaperon. Nakadapa siya sa kama, gumagawa ng notes para kay Caroline nang kumatok ang kanyang daddy. Kamustang pakiramdam mo? Concern na bungad nito, may bitbit na tray ng tubig at tabletas. Here, take this para ma-alleviate ang pain. Akala ko'y mawawala yung migraine. Once you settled in Canada, napalitan siyang inumin ng gamot. Naihatid mo na ba si Raj sa party, Dad? Tumango to, nagkwento pa tungkol sa mga kaibigan. Hindi na niya tinanong si Ambet. Pinanawan na lang ng pag-asa na makita to. Dito kami mag-overnight, Kan. Sabay-sabay na sa pag-uwi si Ambet at mga tita Mila mo. Tumango na lamang siya, patuloy na nag-iisip tungkol sa mga nararamdaman. Pagkatapos, naalimpungatan si Candice sa kalkuladong katok sa pinto. Nagulat siya nang si Ambet ang makita. Hey, what are you doing here? Aren't you supposed to be at the party? Inihatid ko na siya na tita Mila at Rachel, pero babalik din ako doon. Kasama ka. Napakunot ang kanyang noo. May migraine attack nga ako, hindi ba? Walang pahintulot na pumasok si Ambet sa silid. Kahit sabihin ko si Jomar na nagpapasundo sa'yo, he said fiercely, hindi mapakali ang loko sa paghihintay sa'yo. Nabigla si Candice. Unbelievable. Goodness, Ambet, don't tell me you're trying to pair me off with your friend. Why? What's wrong? Don't you find the idea pleasing? For 8 years, ngayon ko lang siya nakitang ganyan kasaya. Thanks to you. Absurd! Gigil na sagot niya. Jom and I are just friends, so don't ruin it. Humugot si Ambet ng malalim na hininga, lumapit sa bintana at sinabing, My best friend's in love with you, Candice. Nabigla siya sa sinabing yun. Tumingin siya sa kay Ambet at tila nadaramang sakit na nakasulat sa mukha nito. Ambet, what are you doing? Nagmamakaawa sa'yo. Mahal kong kaibigan ko. Lahat ay gagawin ko para lumigaya siya. Nagtagis bagang si Candice. Because you feel so guilty. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit siya na-imbalido, right? And you'll do everything to atone for that guilt. Yes, even sacrificing my own happiness. Malakas na sagot ni Ambet. Ambet, yumakap si Ambet sa kanya, binaw ng mukha sa kanyang tiyan. Love him, Candice. Love him, please. Parang gumuho ang mundo ni Candice sa mga salitang yon. I can't, Ambet. May mahal akong iba. Lumuluhang sagot niya. Napapikit si Ambet ng mariin. Pagkatapos ay unti-unting kumalas at tahimik na lumabas ng silid. Ate Kan, itong Ronan Keating poster na lang ang tatanggalin ko para palitan ng AJ McLean ko. Silang magka-size. Look hiling ni Rachel. No, tugon ni Candice. That's very important to me. Don't touch that. Iiwan ko yan sa attic. Ate, naputol ang sasabihin ni Rachel na umentrada sa maluwag na sala si Ambet. Good afternoon. Formal na bati nito. Nakayuko kagad ang tingin sa mukha ni Candice. Kuya Ambet, hindi ba kasyang-kasya tong poster ko sa frame na to? Tanong ni Rachel. Stay put, we're gonna have a serious talk. Sabi ni Ambet sa kanya bago nilapitan ng dalaga. Kinuha nitong frame. What's the problem? Ayaw ipatanggal ng ate mong picture na to? Akmang bubuksan ni Ambet ang seal sa likod nun nang pigilan niya to. No, don't touch that. Hindi siya pinansin ni Ambet kahit nilapitan na niya to. She was on the verge of panic. Nang ipagpatuloy na itong ginagawa, tinangka ni Candice na agawin mula dito ang frame. Don't you dare touch that. You can't. And why not? Hamon nito na patuloy ang kamay sa ginagawa. Nanlumo siya sa kadahan-dahang napaupo sa sofa. Umiyak. Ganyan ka ba ka-groupie, Candice? Goodness, hindi ganyan ang pagkakilala sa ni Jom. Pagkasabi ni nabuksan ni Ambet ang tuluyan ng frame, hinugot itong poster na nakapalob doon. Shit, impit na bulalas niya. Napamaang si Ambet, pinagpalipat-lipat ang tingin sa kanya sa larawan ngayon ay siyang naka-expose sa loob ng frame. It was his picture, a copy of the one in his room. Candice feigned innocence. Nagtangka siyang magpalusot kahit alam niyang wala yung saysay. Anong ginagawa niyan dyan, Rachel? Kung saang ecology textbook mo na namang ginupit yung chimpanzee photo na yan? Napangiti si Ambet. Raj, take this. Your sister and I are going to have a long serious talk. Maraan siya nitong nilapitan. Pagkatapos at saka hinawakan sa kamay. Shall we? Ronan Keating diehard. He was mocking her. Alam niyo ni Candice kaya nanggigigil siya. Kung hindi lang interesado at nakatanga si Rachel sa kanila, babarahin niya ito at tatarayan. Nabisto na rin lang siya. Lulubusin na niya ang kahihiyan. Total babalik na rin naman siya sa Ottawa. Otomatikong tumayo siya. To the library. Wika niya sa flat na tono, nagpatiuna na siya sa pag-akyat.
Dere-derecho siya sa library. Nautok, sabi niya na makaupo sa ibabaw ng mahogany desk. Nagsisimula na siyang matense. She was alone with this man and scared her. Humalukip-kip muna to bago sinandal ang likod sa concrete wall. Titig na titig sa mukha niya. Don't be so tense, Candice. Mag-usap na tayo ng matapos na to. Once and for all. Mataray na sabi niya. Kung maupo ka kaya ng maayos. Na hindi siya tuminag, ito na lamang ang naupo sa ottoman. Aalis ka raw papuntang Canada. Oo, sagot ni Candice. Itong bahay na to, bahala ka na dito. Ano't ano man ang mangyari, kay daddy ka na lang makipag-negotiate. Nakausap ko na siya kagabi tungkol dito. Bakit ka aalis? Malamig ang boses ni Ambet. It seemed as though he wasn't really interested in what she would say. I talked to my sister at kailangan na because I'll be performing in Swan Lake. Big break sa karir ko yon. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-participate sa big productions. Like that one. Yung totoo, Candice. She looked indignant. Yun ang totoo. What else do you want to hear? Naninimbang na tinitigan si Candice ni Ambet bago dahan-dahang lumapit sa kanya. That you're going back because of your boyfriend, he suggested, touching her cheek with his 2 fingers. Iniiwas niya ang mukha kahit nahirapan siyang gawin iyon. Kasama na rin yung sa reasons. What does he look like? Gwapo siya, syempre. Bagot na sagot niya, sabay baba sa inupaang mahogany desk. Siya naman ang pumesta sa ottoman. Why are we talking about this anyway? Basta alis na ako, period. Nothing you can do about that. Tinabihan siya ni Ambet. Kahit na magmakaawa ulit ako sa'yo, you still live. Tigas na tatango na sana si Candice na may pumigil sa kanya. Well, depende sa rason ng pagmamakaawa mo. Nakangusong wika niya. Depende kung sinong i-represent mo this time. Paano kung sarili kong i-represent ko? Sinalubong ni Candice ang titig nito. Bumagsak ang mga balikat niya na makitang panunukso sa mga mata ni Ambet. Ambet, if it's about the picture, forget it. Ano bang ibig sabihin ng picture na yon? Na hindi siya sumagot, tumugot to ng hininga at lumapit sa tabing bintana. Nakatalikod to sa kanya nang muling magsalita. Candice, handa akong magsakripisyo para sa kaibigan ko. But this time, Dam, Alberto Yuson, si Jomar na naman bang topic natin? Putol niya na nagpahumindig. Humarap si Ambet sa kanya, tila nahihirapan ang ekspresyon ng mukha. Will you please listen to me first? Ang sabi ko, handa akong magsakripisyo para kay Jomar. Pero sa pagkakataong ito, magmamakaawa ko sa'yo. Pipigilan kitang umalis for my own happiness. Rumihistro ang pagkagulat sa mukha ni Candice. Candice, I have to try. Hindi ko alam kung anong chances ng pag-ibig ko sa'yo, but damn, I'm simply have to say it. Ayokong habang buhay nasisiyan ang sarili ko for letting you go without having even tried. Nagkabiking ang lalamunan niya. Did he mention love? Oh, hihimatiin yata siya. But let me clear this first. Pasubali nito. Ano ba talagang nararamdaman mo para kay Jomar? She cleared her lump in her throat. Saka nalilitong nagsalita. Ano bang dapat ko maramdaman sa kanya? Candice, ang alam ko kilaro ko na sa'yo tungkol sa bagay na to. Sinabi ko na may mahal na akong iba, right? Yes, but mabilis niya tong nilapitan na tinigit sa kwelyo. Did you mention pag-ibig ha, Ambet? Pag-ibig mo sa akin, you said. Candice, well, kung bukali yun dito. Dinuro ni Candice si Ambet sa dibdib. Then you'll have to get rid of Therese first. Kahit sabihan niya akong ahas at mga agaw, basta makipagkalas ka sa kanya at ora mismo magpapakasal ako sa'yo. Nakatawang hinagip nitong magkabila niyang kamay at pinaghahalikan yon. Well, sabihin mo muna sa akin kung sinong mahal mong iba. Gis, Ambet, kailangan pa ba yun? Bumigay na nga ako ng todo-todo, hindi ba? Ako ba yun ha? Sabi nito habang dahan-dahang nilalapit ang mukha sa kanya. Si Candice na nag-initiate ng contact. Sinapon niya ang magkabila nitong pisngit sa kahinalikan to ng mariin sa mga labi. Natigilan siya sa bilis ng reaksyon nito. Pero saglit lang yon. Ilang sandali pa para silang dalawang bubuyog na nag-uunahan sa pagsimsim ng nectar sa isang bulaklak. Bago niya namalayan, naianbotan na ni Ambet ang kanyang blouse. He was now staring at her naked breast longingly. You haven't said it. Candice darling, my dearly beloved. Nakangiting wika nito sabay haplos sa magkabila. Ano pa ba yon? Pagmamaktol niya. That you love me. Ambet, anas niya na maramdaman ng pagkagat sa... Iniyakan ni Candice sa mga braso sa ulo nito, pinisil siya patungo sa kanya. They settled there, pagkalipas ng ilang sandali. Nagkalasang kanilang mga bibig, he stared at her intently.
Humungol si Candice bilang protesta sa paghinto ni Ambet sa ginagawa. Say it now, darling. Masto yung bulong nito. Ungulang sinagot niya. Please say it. Ngumiti si Candice ng ubod tamis sa saka gumanti ng pisil sa ilong nito. I love you, silly guy. I love you more than you could probably believe. I do. Hinawakan ni Ambet ang kanyang kamay at tinilikan yon. Now about that Canadian guy. Sinong Canadian? Bumungis-ngis siya. He's as real as Peter Pan and Yosemite Sam and Willie Coyote. Kumunot ang noon nito. What do you mean? He doesn't really exist. Eto naman ang umuso. Pero sandali lang yon, mabilis din tong ngumiti. Ang daya mo ha, ngumiti rin siya pagkatapos pumormal ng may maalala. What about Therese? Therese? Ulit nito sa mock surprise. Therese who? Come on, ingos niya. Tumawa si Ambet saka siya kinabig at niyakap ng mahigpit. Therese is a past, Candice. Lumabi siya. Past daw? It's true, we were hot once but not anymore. We broke up many years ago. Ikaw na lang talaga. Kumala siya sa pagkakayakap nito. Maniniwala ako sa'yo. Come on, I've loved you forever. You just have no idea. Naguguluhang napatingin si Candy sa mukha ni Ambet. Pilit na inaaraw ang laman ng isip mula sa malamlam na mga matang iyon. At least I believe I've been loving you forever. Noon pa man, hindi pa tayo nag-meet personally. Malit ka pa noon, like 10 or 11. Matagal na kitang nakikita pero hindi naman kita malapitan. Numero 1 kang supladita, kayo ni Lisa. Notorious snobs kayong magpinsan. Isa pa, you were too beautiful. You didn't even know I existed. Kapag nagkakasalubong tayo sa mga occasion na dinadaluhan ng families natin, parang wala kang nakikita. Walang kadating-dating sa'yo ang charm ko. Even when we met on your grandfather's funeral, you acted like I was a wind. Walang kulay, walang hugis. Napamulagat si Candy sa pinagtapat nito. I love Therese, no question about that. Pero sa loob ng maraming taon, your face haunted me like a terrifying ghost. Damn, you have the most beautiful face I have ever seen. Nang magkaroon ako ng tsansang mapalapit sa lolo mo, I jumped right in. This mansion, ang toto'y matagal na tong naliit sa bangko. Pag-aari ng ninong ko, ang inoffer ko kay Don Amanting Pantubos ay yung trust na minana ko sa grandmother ko. Naging business partners kami when my father died. Unti-unti nakapaghulog si Don Amante para sa kabayaran. Sad things was, inabot pa siya ng pagkakasakit at sunod-sunod na kamalasan. Binalik ko na sa kanyang title ng property na to, tinanggap naman niya nang walang tanong-tanong. Nang mga sandaling iyon, I thought he would make another way to pay me back. Nang basahin ngang last will and testament niya, it didn't really surprise me. Afterwards, kinausap kami ni Atty. Lastimosa. Kami ng daddy mo at ni Tita Elsie. And he showed them a title and necessary papers like affidavits and such para ikumbinsi sila na ako ngang lehitimong may-ari nitong mansyon. Napalunok si Candice. You mean they know? Tumango si Ambet. Great, sarkastikong sabi niya. What about Donnie and Lisa? Do they know too? Ewan ko si Lisa pero si Donnie I think so. Umiling-iling siya. Ganun palang papel kong pambayad utang ha? Just great, sambit ni Candice sabay tayo ng bitbit na blouse at bra. She struggled to put the brasier on pero pinigilan siya ng binata. Candice please, everything has been cleared between us. Ngayon pa ba naman tayo magkakalabuan? Nagsusumamong sabi ni Ambet. Sweetie please, don't punish me any longer. Habang buhay na ako nahirapan sa pagsikil ng damdamin ko para sa'yo. Liar, anong sikil-sikil ang pinagsasabi mo? How did Lolo know? Hinalikan siya ni Ambet sa bibig, marin at matagal. Napapikit na lamang si Candice at hindi na nagtangkang magpumiglas. Mahal niya ito at gusto niyang ginagawa nito. Humihingal sila kapwa na maghiwalay. Magaling makaramdam si Don Amante, my love. Imposible bang mahalata niya na in love ako sa apo niya? I kept asking about you at yung picture mo sa office niya. The one you sent when you first danced as a pro. Well, I did what you did to my picture. Umangil si Candice. Don't remind me. Hindi ko nga lang pinablow up. Nagpagawa lang ako ng copies. Nabisto ako ng lolo mo dahil pumasok pala siya ng office that Sunday. Nasa contact center ang picture na yon na kinuha ko sa frame sa desk niya. Hinanap niya sa akin the next day at hindi na ako nakapagkaila. Nakangising nagkamuto sa batok. Humagikik si Candice. So quits na pala tayo kung ganon. Ngumiti si Ambet. You wanna see that picture? Tumayo siya. Dinukot nitong wallet sa bulsa sa kabinuklat yon. She showed the picture to her. Napanganga siya.
Well, this is really me. Ang cute ko noon, no? Ano yung sinundigang likod sa malapad na dibdib nito? I'm convinced now. You should be. Hinalikan siya ni Ambet sa ulo pagkasabi nun. Kinawit naman ni Candy sa mga braso sa batok nito at sa kahinigit upang halikan sa mga labi. Naramdaman niyang biglang pagbilis ang tibok ng puso ni Ambet nang lumalim ang halik nito. Napaibabawan na siya nito ng sandali siyang matigilan. She was a virgin. She practically grew up in a western country but she didn't want to have premarital sex. But that's Ambet, the only man you truly love. Bulong ng munting tinig sa kanyang puso. Tumigil si Ambet sa ginagawa at tumitig sa kanya, tila naramdaman ng apprehension niya. Candice, gumuhit ang pag-aanilangan sa mukha niya. Honey, can't we wait till we're married? I promised my mom I'd wait for the honeymoon. You know, sa halip na disappointment, relief at happiness ang nabasa ni Candice sa mukha nito. Ngumiti at tinampot ang ilang piraso ng damit sa sahig at masuyong sinot muli sa kanya. Then, we will wait. Aren't you disappointed that you are going to marry an experienced woman? At ubiling tanong niya. Hindi makatingin ng diretso dito, niyakap siya ni Ambet. I love you, Candice. Inexperienced ka man o hustler in bed, nothing would change. Siguro'y dahil na rin sa halos sabang buhay na paghihintay ko sa'yo. God saw to it that only I would ever make love to you. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Maya-may tumikim siya. How could you be so selfless, honey? I mean all the while, mahal mo pala ako and yet naging tulay ka pa sa amin ni Jomar. That's incredible. Guilt perhaps, gaya na sinabi mo, pagkikibit balikat ni Ambet. If it weren't for me, hindi siya mapaparalyze. Still hindi niya ako sinumbatan dahil wala ka naman kasing kasalanan. Nagbuntong hininga ito. I paid for it pero kulang pa rin yun. Paid for it? Nang mapansin ko nahulog ang loob niya sa'yo at lagi niya akong tinatawagan sa Manila para lang ikwenta ka o magtanong ng tungkol sa'yo. It was the first time I'd ever seen him inspired in 8 years. Kaya willing ako isakripisyong pag-ibig na habang buhay kong inalagaan. Huminga ng malalim si Candice. Her heart was swelling with love and pride for the man she loved. Miserable ako noon, alam mo ba? Loving somebody practically all your life. Then your best friend falls for her also. Wow, kaya ang sungit-sungit ko noon nung mapansin mo. Oo no, natatawang ingos niya. Ang pangit-pangit mo nga eh. Na-imagine ko na tuloy ang itsura mo kapag nag-menopause ka na. Kinurot siya nito sa baba. You're an imp and annoying sometimes, but I love you. Hahalikan pa sana ni Candice si Ambet, ngunit binulahaw sila ng sunod-sunod na katok ni Rachel. Kasabay ang matinis na pagtawag sa mga pangalan nila. Ate Kan-Kan, Kuya Ambet, ano ba? Tatanggalin ko na itong picture na to para mailagay ko na si EJ McLean sa frame. Natatawang tumayo si Ambet at saka siya inalalayan. Ang kulit ng kapatid mo. Masanay ka na. Natatawang tugon ni Candice. Pag teenager na rin ng mga kids natin, hi please, ayoko ng asawang masungit. Nakatawa at iiling-iling na hinalikan siya ni Ambet sa mga labi. Nasa compromising na situation sila nang biglang bumukas ang pinto. Napamaang si Rachel sa nasaksihang tagpo. Ate, Kuya, you mean? Lulugulugon tumalikod to. Kakainis. Sige na nga, magpapagawa na lang ako ng sariling frame ko for AJ. Ngumiti si Candice pagkatapos ay umiling-iling. Taray no? Reminds me of a certain young girl with freckles and ponytails. Muli, hinalikan siya ni Ambet sa mga labi. Dito na po nagtatapos ang maikli nating kwento. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.